Ayun, good evening. Welcome sa AUCH Tutorials. Nandito tayo ngayon sa day 6 ng ating Professional Civil Service Exam Training. And before we go, let's just greet sa mga nandito. So let's see sa chat box, we have si Ma'am Yan from Rosario, Ma'am Aiza from Masbate, we have someone from Pangasinan, Bulacan, and other people here. So, okay, so sa mga bago, again, this is the class Pag-Quiz Quiz na supposedly it's for 800 pesos, but right now, is nandito pa rin tayo sa free for all natin. So, nandito kayo, doon ulitin nyo na because this would be belonging to the last few sessions na free for all pa rin. And just quick updates sa lesson plans natin. Right now is natapos na tayo sa ating week 1, which is yung single variable problems, kalahati doon, and then basic operations, tapos divisibility rules. Okay, so dapat na-master nyo ito parehas, which is pinulit-ulit naman natin last week sa positive negative world and introduction to algebra. And tapos ang natin single variable word problems is yung ating number problem and consecutive integer problem. So right now dito na tayo sa week 2, which is tatapusin na natin yung turo ng single variable word problem. But before we go there, is magdadagdag tayo, ibababa natin itong rational numbers dito. Itataas natin siya sa week 2. Kasi dun papasok yung fractions natin, LCM and GCF na. I guess based sa past diagnostic exams natin, especially dun sa introduction to algebra, is maraming panghirap doon. So in this na, we could dapat natin yung fractions LCM and GCF is i-add natin siya dito. So ito yung ituturo sa atin ngayon ni Master Charles Velares. Okay, so do you have any questions? Okay, so before we proceed sa lesson, para sa mga bago dito, konting update lang. So ito yung ating lesson na every night. So meron tayong tutorials and every weekends naman is meron tayong this one. So yeah, this video wasn't outdated kasi yung first batch natin is during the first week of January ngayon is hanggang dulo ng January. Meron tayong live mga exams every Saturday ng 1 p.m. and Sunday ng 8 p.m. So if you're interested kayo, message lang ako or sa GC. Tapos makakasali na lang. It's only for free. Okay? So now let's proceed to our main lesson for tonight, which is LCM, GCF, and fractions. To introduce our tutor for tonight, let's go here. So, magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi na ako yung tutor for tonight. The tutor for tonight is Mr. Dwight Pelaez, a BS Mathematics student from University of the Philippines, Españas. He's currently the back-to-back UTLB math wizard. In other words, is the best in math in UTLB. Hindi yun yung magtuturo sa inyo tonight. Okay? So, sulitin at matuto muna kay Master Dwight. Okay, Mr. Dwight. Hello, everyone. Hello. Wait lang, uminig ka pa ba? Okay. Ako na ba? Turn ko na? Yes, Master. Go. Okay, saglit lang ha. Wait lang, I'll be sharing my screen. So, sabi daw, ang didiscuss ko, ang tuturo ko daw is all about greatest common divisor. Wait lang, can you hear me? Everyone, like or act kung naririnig niyo ako. Yes, sir. Yes po. Like or act lang po tayo. So, yun. I can see some like reacts naman. So, I think I'm audible. So, sa mga sessions na involving ako, magbo-board tayo. It will compose of a warm-up,
Okay, so GCF, LCM, and fractions, mga ano na siya, mga mathematical concepts na ano na natin nung elementary. Pero crucial siya sa mga math problems or sa numerical problems na meron sa civil service exam. So, ano nga bang greatest common factor? So, kapag sinabi natin greatest common factor or greatest common divisor, so greatest common factor. So, when we see greatest common factor, the largest whole number that can equally divide two or more given numbers. So, yan yung greatest common factor. So, the largest whole number that can equally divide two or two given numbers. So, anong two or more given numbers, sorry. Yan. So, yan yung GCF. So, paano lang hinahanap yung GCF? Kailangan natin malaman yung factors ng isang number or factors ng isang set of numbers. And paano natin malalaman yon? Meron tayong two ways, two methods. Number one is listing. One is listing. Literal na ililista mo kung ano yung mga number na divisible doon sa isang number or lilista natin, tapos tignan natin kung alin yung magkakapareho. So, example. So, example problem kagad tayo. Find the greatest common factor of 12 and 18. So, yan. Ano ba mga factors ng 12? Sige nga. Factor si 1. 4 and 3. Si 18, factor din si 1. Ano pa mga factor si 12? 2. Ang 12, divisible siya by 2, di ba? Then, 12, divisible din siya by 3. Di ba? Tapos, si 12, divisible siya by 4. Nadidivide ba siya by 4? Tama. Si 5, nadidivide ba niya si 5? Nadidivide ba ng 5 si 12? Hindi. So, hindi factor siya. How about 6? Divisible. Divisible siya. And then, yung 12 mismo, 7, 8, 9, 10, 11, and 12, hindi siya gagana. Okay. Paano natin paano natin mahanap yung mga factors ng mabilis? What you're going to do is identify muna yung yung ilang factors, preferably kalahati, then makukuha mo na yung ibang factors. So itong by dividing yung mga nalista mo na. So kunwari ito sa 18. 18 divide 1. 18, di ba? 18 divide 1 is 18. And since ang 18 ay divisible by 1, automatic kasama na si 18. Then, ang 18 divisible by 2, correct? Hindi. Divisible siya by 2. Nadidivide siya ng 2. Tama? Yes po. Yes po. Yes. So, 2. Anong 18 divide 2? Ang 18 divide 2 ay 9. Ibig sabihin, kasama namin si 9 sa listahan ng factors. Nagigets yung technique? Opo. Yes. So, yun sa listing method. Ang 18 divide siya ng 3. So, Yes. Yes. 18 divide 3? 6. 6. So, kasama rin yung 6 series of factors. And yun, yung 4 ba? Hindi. Yung 5, hindi. And alam na natin na si 6, 9, and 18 yung mga kasunod. So, hindi na natin kailangang i-check yung mga matataas na number. So, ganyan maglista ng factors ng mabilisan. Kapag
alam mong divisible yung isa, i-divide mo lang, tapos ililista mo na rin yon. Nagigets po ba? Yes po. Okay. Ngayon, titingnan naman natin yung common factors. Alin yung mga common factors? So, kung GCF siya, dapat common muna siya. So, alin yung meron dito? Si 1, si 2, 3. si 3, 6 po. and si 6. 6. And kung greatest common factor siya, greatest dapat siya. Greatest siya. Di 6. So, alin dyan yung greatest? 6. 6. Siyempre yung 6. So, 6 ang GCF natin. Okay. Yan yung unang method. Maganda lang yung unang method. Okay, tatandaan ninyo, everyone. Maganda lang yung unang method kung maunti lang yung factors mo. Kagaya niyan. Paano kapag malaki? Yun yung itatake natin sa second method. But before that, gusto mo muna mag-try pa ng isang sample. Kapag naman, medyo lakihan natin. 45 and 63. So, odd numbers yan. Medyo tayo dyan. Medyo mahirap i-factor. Kasi kanina, di ba, 2 yung natin? May 2. So, parang mas madali. Dito, parang hindi ganun ka... Mahirap. Parang hindi mo ganun kadaling makukuha yung factors kasi odd number nga siya. So, lista muna tayo. 45 and 63. So, 45, 1. Ano yung technique ko? Kapag alam mong divisible na siya, i-divide mo lang, tapos ililista mo na yung other factor. 45 divide 1 is 45. 5. 9 and 4. 9 and 5. 9 and 5. 9 Ang and 45, 9 and 5. Mamaya. Teka lang muna ha. Okay. 45. Okay, yung 45 divisible din siya by 3. Yes. So, 45 divide 15 3, times 3. 15. 15 Yan. times And yung 45 divisible siya by 5. 3. Yes. So, 45 divide 5, 9. 9. Check lang natin 6, 7, and 8. Hindi sila divisible. And yun na yung list ng factors mo kay 45. O, sige nga. Anyone sa 63. Like, raise hand kayo. Kung sinong sasagot. 9 times 7 7. and 9. 7 and 9. Factor. 7 and 9. Tama. So, 1, 3, 7, 9, 21, and 63. 63. And kung mapansin natin, anong common factors? 9. 1, 3, 9. And ang greatest dyan is 9. 9. Okay, madali lang yan kasi lista-lista lang, di ba? Yes. 21. Okay. Pag more than 1 naman, 42, 54, and 81. Tatlo. So, medyo mahirap-hirap na listahan yan. So, 42 muna. Pag 42, 6 Ay. times 7. 1, o 6 times 7 siya. 2, 3, 3. 4, hindi. 5, hindi. 6 and 7, gaya na 7. nasabi. Tapos dito, malalaman na natin yung iba. Mayroon dito 64. magkadikit. So, advice na, advice na hindi na maghanap. Kasi 42 divide 6 is 7. Tapos dito 14, 42 divide 2, 21. And 42 divide 1 ay 42 syempre. 54, same lang din. Meron kang 1, 2, 3. Hindi siya divisible by 4. 6. 5. So 6. 54 9. divide 6 ay 9. 54 divide 3 ay 18. 54 divide 2 ay 27. 54 divide 1 ay 54. Ang 81 ay 1. Then 3. 3. Then 9. Then 27. Then 81. So, anong GCD nila? Anong greatest common factor nila?
3. 3. 3. Kasi yun lang yung present sa lahat. 6. Kasi dito, 1 lang, walang 2 dito, walang 9 dito, walang 6 dito. So, yun yung, and 3. wala rin 7 dito, syempre. So, 3 lang talaga yung pwede nating, Divide. 3 at 1 lang talaga yung common factors. And ang GCF nito ay 3. 3. Maliwanag. Yes po. Okay, mukhang okay naman tayo dito sa greatest common factor. Pero, may problem siya. Paano kapag masyadong malaki yung number or pag masyadong maraming factors, mahirap yan tingnan. Which is why important sa atin yung tinatawag nating prime factorization. So, important yan. Kasi, dyan natin mapapadali yung pagkuha ng greatest common divisor or greatest common factor, lalo na kapag mga 3-digit, 4-digit yung given natin. Siyempre, kung 3-digit at 4-digit yan, mahirap. Pero, with prime factorization, mas mapapadali yung pagkuha natin ng greatest common divisor. So, before that, kailangan na lang muna natin kung paano gawin yan. So, maraming ways para gumawa ng prime factorization. Method 1 is yung tinatawag nating tree method. Yung tree method is something like this. Bigay kayo ng any composite number. Anyone? O kayo magbigay ng example. $42. 42. Sige, 42. 42. Yan. 42. Kailangan natin yung i-factor out. 6 times 7. 6 times 7. Correct. 3 So yan. times Isulat 2. ninyo yung isa dun sa left and yung isa sa right. Then, 3 kung meron times pang 2. composite number na natitira, tira lang po. Kung may Yun pong composite 6. number pang natitira, 3 times 2. gagawin natin yon seemingly forming a 3. So, 6 ay 2, 3. Times 2. Yung mga nasa pinakadulo ng ating 3, yun yung dapat prime numbers na sila lahat. So, bibilangin natin kung ilan kung ano-ano yung mga prime numbers na nakita natin. And dapat, kung ilan yung yun yung ililista natin. Kung ilan yung kada prime number. So, you have 2 times 3 times 7. And yan ang ating prime factors. Example pa na isa. Ako naman, 104. So, 104. 50 times Obvious 2. naman divisible to by 4 50 times 2. and 26. Pag dinivide si 104 by 4, 26 siya. 4 ay 2 times 2 2. times 2. And 26 is 2 times 13. 13. Ngayon, paano natin isusulat to into prime factorization? So, prime number na sila lahat. Yung 2 prime number yan. Yung 13 prime number din yan. So, 1, 2, 3. Tatlo yung 2. So, pwede natin ilista yan as 2 times 2 times 2 times 13. Pero para mas madali, gagamit tayo ng tinatawag nating exponents. So, yun yung parang maliit na number dun sa taas. So, parang Okay. correct. Narinig ko yung 2 cube. So, 2. Kung ilang beses nag-appear si 2, magsusulat tayo ng parang maliit na number dito sa taas. So, 2 raised to the power of 3 or tinatawag nating 2 cube. So, ang tawag dito is this is what we call an exponent. Exponent. So,
Sinasabi niyan kung ilang beses yung nag-appear yung Tatay. isang prime factor or isang factor in general. Minsan kasi hindi prime factor ginagamit ang exponent. So, sinasabi niyan kung ilang beses i-multiply sa sarili niya yung ano. So, 2 times 2 times 2. So, 2 cubed times 13. And that is the prime factorization of 104. Last example. 525. So, medyo malaki-laki. First, halata naman na divisible to by 5. Tama? Hmm. Divisible siya by 5. So, isulat natin siya dyan. 525 divide 5 is 105. And 105, divisible pa rin siya by 5. Di nawala may 5 sa dulo pa rin eh. Di ba? Kung natutunan natin dun last time about sa divisibility rules, so, 21. pag divisible by 5, yung dulo is either 5 or 0. So, divisible to by 5, and when we divide by 5, 105 divide 5 is 21. 21. 21, madali na yan, 3 times 7 lang. 7. So, ang prime factorization, okay, ito para consistent tayo, i-arrange muna natin yung prime factors from least to greatest. Para hindi nakakalito. Para hindi kayo malito, least to greatest yung gagawin ninyo. So, 3, tas dalawang 5. So, 3 times 5 times 5 times 7. So, 3 times 5 squared. Dalawa kasi yung 5. So, 2 yung isusulat natin maliit na number dito or exponent. Times. Times 7. And that is yung prime factorization natin. Times 7. Understood? Like Rax po kung naiintindihan? Times 5 times 105 is equal to 25. 3, 7, 1. 105. Okay tayo? So, any questions bago tayo tumungo sa ating second method? 5 times 5. Yung pangalawa, okay, so ang disadvantage ng 3 method is that, ano siya, parang medyo magulo siya, and space consuming. So, ginagawa natin yung second method, which is applicable din sa GCD, sa GCF. Makikita natin yan mamaya. Greatest common So, factor. sa greatest common factor, yeah. The second method is what we call the decomposition method. The composition method. So, gagamitin natin yung same examples. Method. Green pala dapat to. Sorry. The Ito is the decomposition method. So, gagamit tayo ng parang ganito. So, yan. Decomposition method. Ano yung mga ginamit natin examples kanina? 42, 104, and 525. Sige. 42 muna tayo. Saan divisible si 42? Sa 2, di ba? Saan divisible si 42? Sa 2. So, yan. Didivide natin si 42 by 2 and we get 21. Saan pa divisible si 21? Sa 3. 21 ay 3 times 7. Tama? 3 and then 7. Okay. Pag prime number na yung nasa ilalim, you stop. So, stop if there is a prime number if the number is prime. 2 times 3 times 7. So, 2 times 3 times 7. Tama. Okay. Yung method na yan, babalik yan kapag kumukuha na tayo ng GCF and LCM. Makikita ninyo mamaya kung paano gumagana yung decomposition method. But for now, ang purpose muna nitong decomposition method is for prime factorization. Okay. Next. Isa pang example natin. Ano nga ulit yung example natin? 104. Saan divisible si 104 na prime factor? Prime factor dapat 2.
And then, 104 divide 2 is 52. 52 divide 2 is 26. 26 divide 2 is 13. Prime number na ba si 13? Yes. Prime number na siya, di ba? So, ibig sabihin, pwede na natin kunin yung prime factors. Yung prime factors is yung mga nandito. So, lahat yan. So, kagaya niyan, kanina, 2, 3, and 7. Dito naman, we have tatlong One, 2, so 2 cube, and 13 yung isa. Last example, same pa rin. 525. Or ibahin natin ngayon para maano naman. Bigay kayo ng 3-digit number na ano, any 3-digit number. 336. 336. O sige, 336. Saan siya divisible? Sa 2. 336 divide 2 ay 168. Divide 2. Divisible pa rin yan by 2 kasi even. So, 84. 84 divide 2 is 42. Halos ganun na rin naman yung sa 42. Nakita na naman natin yung example kanina. 42 divide 2, 21. And since divisible to by 3, 7 yung dulo. So, ang factorization ng 336 ay 2 raised to 4 kasi 4 yung 2 natin. Tapos isang 3, so times 3 times 7. Ito yung mga factors. So, any questions sa decomposition method? Excuse me, sir. Yan Sir, naman. bali yung number 7 po ba Yes. yung prime number dyan? Ano? Yung number 7 po yung prime number? Prime number si 7. Oo. So, important yun nakabisad. Yes, Sir Carl Marcano. Sir, sa dalawang method po, sino po yung pinakamabilis na gawin po namin just in case? Kasi po, during the exam, it almost 1 minute lang yung pag-take po pag-solve po nung question. So, alin po sa dalawang Yun na method nga. yung advice po ninyo? Thank you. Yun na nga. Okay. Actually, nakadepende yun sa preference nyo. Ang advantage ng 3 method is that, mabilis siya kapag alam niyo kung alin, may alam na kayong dalawang multiples. Like, kunwari, alam niyo na ang 100 is 10 times 10, mabilis na siya. So, nakadepende siya kung alam niyo yung factoring. Pero, kapag medyo mahirap, sa civil service exam naman, pansin ko, usually, it's either mga even numbers or divisible by 5. Hindi naman nila kayo masyadong papahirapan sa mga ganitong klaseng problems. Usually, divisible siya by 2, by 5. So, madali niyo siya ma-factor. So, for me, nakadepende siya dun sa number. Kapag alam niyo na kung paano i-factor, mag-3 method kayo para mabilis siya, para mabilis niyong ma-divide. Pero kapag hindi kayo sure, I think yung decomposition method yung much better. Kaso medyo risky to sa part na kailangan mo mag-divide isa-isa. Kailangan nyo mag-divide isa-isa dito. Yun yung disadvantage nito. Which is medyo time-consuming. Pero at least, sure to. And gaya nga ng sabi niyo, 1 minute lang yung kailangan nyo kada problem. I think it would be best na gamitin si 3 method. Especially pag alam niyo na kung paano siya ipa-factor. Mas mas strategic siya kaso medyo consuming lang sa space. And syempre, kapag medyo malaki yung number, parang same na lang din naman yung gagawin mo dito. So parang kapag medyo malaki yung number, hindi sila nagkakatalo sa time.
or sa efficiency. Pero kapag alam niyo yung factoring, gamitin niyo yung 3 method. Like, kung alam niyo yung dalawang nakatimes sa kanya, like yung dalawang factors, like kunwari, yun nga, 10 times 10, 100, mas mabilis yun, di ba? Mas mabilis yung 3 method. So, yun. Okay ba tayo doon? Everyone? Salamat sa Agree naman tayo, di ba? Po, Kung alam Thank you niyo yung po. factor, mag 3 method na kayo. Kasi mas mabilis siya masasegregate. Okay. Pero kapag either of the two yung maganda. Pero papakita ko sa inyo kung bakit mas advantageous yung decomposition method kapag naghahanap na ng GCF at LCM. Pero kayo pa rin ang doon. Pero medyo risky yun. Kaya, try muna natin yung approach using the 3 method. So, example. So, ito na yung second method ng pagkuha ng GCF. So, di ba ang una is listing method? Gawin natin itong blue. Number 1 is listing method. Para alam natin yung kada section. Listing method and yon prime factorization. Gawin natin itong blue. Okay. Example. So, ito, medyo malaki na. Example. Find the greatest common factor. GCF na lang ha, isusulat ko para mas mabilis tayo. Find the greatest common factor of 120 and 132. So medyo malaki na yung numbers natin and kailangan na natin mag-resort sa prime factorization. So first, yung 120 muna. Ang 120, gaya na sabi ko kanina, obvious yung 10 times 12. Obvious dyan yung 10 times 12 kasi nagtatapos siya sa 0. So 10 and then 12. And saan natin ma-divide si 10? 2 and 5 5. times 2. 2 And yung times 12, 6. 2 times 6, sige, 2 times 6. Pwede rin. Pero 3 times 4 sana. 6 ay 2 times 3. 2 times 3. So ano yung mga nasa dulo natin? 5, 2, 2, 6, tatlong 2, 2, 3. 2, 5, 2, at saka 2 and 3. Tatlong 2, isang 3, at isang 5. 5. So lahat ng nasa dulo ha, lahat ng nasa dulo, hindi yung magkakahanay, lahat ng nasa dulo. So yung end yung titingnan natin. So, tatlong 2, tapos isang Times 3, 3. tapos isang 5. Times 5. Now, how about 132? Or 2 cubed times 3 times 5? How about 132? Okay, take note niyo to ha. Wait lang. Task ko lang to. And ito yung 120. 10 times. So, yan yung 120, di ba? 132 naman. Wait. 2. 6. 132 ay 67 times 2. 2 times 66. 67 ba? 2 times 66 po. Okay. Actually, 66 times 2. Pero, 66. oh sige, 2 times 66. Pero kung makita nyo man na 11 times 12 siya, automatic 12 na yung GCD niyan.
10 times 11 times 12. Then yung 66 ay, yan ay 66, umuulit yung number, 2-digit na umuulit. So 11 yan, divisible by 11 yan. So 11 611, 6 times 11. 3 times 2. 2 times 3. 2 times 3. Salit lang, wait lang ha. 2 times 3 times 2 times 11. To the second power times 3 times 11. Okay. So, ang GCD natin ay 2 times 2. So, ang factors niya ay 2, 2, 3, and 11. Or practically, 2 squared times 3 times 11. Paano natin kukunin yung GCD? So, first, ihahanin natin yung factors. Hahanin natin sila. So, 2 cube times 3, then times 5. Then, yun namang ano, 2 squared times 3 times 11. Sir, times 6 pa po. So, titingnan natin yung mas mababa na exponent. So, yun yung purpose ng pagpa-prime factorization natin ng may exponent. Titingnan natin yung mas mababa. So, pag GCF, yung lower. So, pag GCF, yung lower. So, ano yung mas mababa din sa dalawa? 2. So, 2 squared dapat. Dito naman, 3. Parehas lang silang 1 ng exponent. Pag walang nakalagay sa taas, ang automatic nun is 1. So, 2 squared times 3. Then, kapag wala siyang kahanay, 1 na kaagad yan. So, bali hindi natin to isasama sa GCF. Yung mga hindi same factors. Therefore, ang GCF niya lang ay 12. Clear po ba to? Okay, so yan, 12. Yan yung unang method. Paano naman natin gagamitin yung gamit yung 3? So, yun yung third method later. For now, isang example muna. Isa pang example. Find the GCF of 120 and
180. So, ang 120, madali lang siya. I-prime factor. So, 10 times 12. May 0 kasi. Same din pala sa 180. 10 times 18. So, ang 10 ay 2 times 5. Ang 12 ay 3 times 4. Ang 4 ay 2 times 2. And similarly dito, 2 times 5. Then ito, 2 times 9. And 9 ay 3 times 3. So, you have 2 cubed times 3 times 5. And dito naman, 2 squared times 3 squared times 5. Okay, so yan yung dalawang factoring. Wala. Medyo ano yung line. 2 cubed times 3 times 5 kasi ito 2 squared times 3 squared times 5. So iyahanin natin siya. 2 cubed times 3 times 5. Tapos dito naman 2 squared times 3 squared times 5. So lahat ng prime factors po, wait lang. Ano pong question natin? Alright, I'll proceed. So, titingnan natin yung mas mababa. Mas mababa dito is ito. And dito naman, ito, which is 1. 1 naman yan. So, yan. 2 squared times 3 raised to 1 or 3 na lang. Tandaan, pag no exponent, no written exponent, automatically 1. And yung 5, pares lang naman silang 1 yung exponent. So, 5. 5 raised to 1. So, ito yung GCD niya. So, 2 squared ay 4. So, 4 times 3 times 5. 12 times 5. So, 60. Questions? Yes po. Sir, medyo na-confuse lang po dun sa unang example po ninyo bago po ito. Kasi di ba po, yan sir. Di ba po dapat ang magiging GCF niya is 6 lang po? Bakit magiging 6 lang? Kasi, ba't magiging 6 lang? Kasi ang 2 squared is 4. Diba tinignan natin yung mas mababa? Ang lower dito is 2. So, 2 squared. Then dito, parehas 3. Parehas 1 pala, sorry. Yung exponent. So, 2 squared times 3. So, 4. 4 ang 2 squared. So, equal siya sa 4 times 3. And 4 times 3 is 12. Okay sir, thank you po. Okay. Po, yes? Any questions? Any other questions? Any other questions po? Wala na? Everyone, gets po ba tong method na to? React po tayo. Like reacts po kung nagigets po natin yung method na to. Okay. Okay na tayo dito sa GCF. And so yun. GCF. Then doon na tayo sa last method, sa method number 3 natin, which is the decomposition method.
So, decomposition, gamitin natin yung same examples. So, 120 and 132. Or ibahin ko. Example, find the GCF of 90, wag na mga multiples of 5, parang masyadong 72 and 104. Find the GCF of 72 and 104. So, paano lang gagawin yung decomposition method? So, di ba kanina, isa lang yung nakalagay? Dito, dalawa na yung ilalagay natin. Then, iisip kayo ng common factor nila. So, anong pwede? Parehas silang divisible by 2. Parehas silang divisible by 2. So, hindi ka basta pwede maglagay dito. Ang pwede lang ilagay dito ay dapat divisible, multi-factors of both. Yun lang yung dapat ilagay dyan sa gilid. Or else, magkakaroon ka ng mga decimal, which obviously is not good when finding the GCF. So, yan, 2. Then next, i-divide natin. Di-divide natin yung 72 divide 2 is 36. And dito naman, 52. May common factors pa kaya sila? Yes, 2 yun. 36 divide 2, 18. And 52 divide 2 is 26. Last, divisible pa rin sila by 2. So, Yes. 18 divide 2, 9. 26 divide 2, 30. 13. Ngayon, meron pa ba silang common factor? 3. Wala na po. Wala na. Yung 9. Hindi pwede ang 3. So, wala nang pwede. So, dyan na natin ititigil. So, ito, gumagana to sa parehas. Pwede natin itong pangkuha ng GCF at LCM. So, ito yung GCF. Yan. Yung lahat ng nandyan sa left side is GCF. Mumultiply natin lahat yan to get the GCF. So, 2 times 2 times 2, 8. So, that is our GCF. Clear? Here po. Clear naman, di ba? Okay, tayo doon. So, next. Tingnan ko lang kung hanggang anong oras ako. Saglit. I'm not so sure sa time. Hanggang 9:30. Masyado ata ang nag-take time. So, isa pang example sa decomposition method, yung kanina, yung 120 and 180. Ito medyo marami tong common factors. So, pwede dito actually, hindi naman kailangan prime factors yung gawin natin. Pwede tayong dumiretso. Para silang divisible by 10. So, pwede natin ilagay si 10 dito. Then, divide na lang. So, 12 and 18. Para silang divisible by 10. So, pwede natin ilagay yon dito. 12 and 18, pares divisible by 2. So, 6 and 9. And lastly, divisible to parehas by 3. So, 2 and 3. Ang GCF is lahat ng nasa left side. So, multiply lang natin to and ang product niyan is 60. So,
decomposition method. Is everything clear for everyone? So yan yung sa ano, yan yung tatlong methods. Now, here is my question for you guys. Doon sa tatlong methods, sa listing, sa prime factorization, at sa decomposition, saan kayo mas nadadalian? Alin yung pinaka-convenient sa inyo? Replies in the chat, everyone. Prime factorization. So, ilagay niyo sa chat kung saan kayo nadadalian. Decomposition, prime factorization daw. Yung iba, decomposition daw. Decomposition. Kung decomposition sila, may prime factorization din. Decomposition. Ang risky lang sa decomposition is that Prime Minister. Decomposition. So, yun. Hindi to masyado nadidiscuss sa mga schools usually. Lagi ang ano nila is yung prime factorization lang. Kaso ang problema natin sa decomposition, dapat hahanapin natin yung mga divisible. Alam naman natin yung 3 din okay. Most of you, decomposition yung which is convenient talaga siya. Maganda talaga siyang gamitin. Makikita niya sa pagkuha ng LCM. So, now we proceed with the least common multiple. You'll see why, wrong spelling, sorry, multiple. You'll see why maganda ang decomposition method. Kasi multi-purpose siya. Hindi lang siya sa GCF pwede kunin, LCM din. Pero bago muna yun, gamit muna tayo ng mga ibang methods. So sa least common multiple, meron ding listing. But this time, ang isusulat mo is yung multiples. So example, find the LCM of 12 and 15. So ililista natin yung multiples si 12 at saka ni 15. So we have 12, 15. So you have 12, 24. So 12 plus 12, 24. 24 plus 12, 36. 36 plus 12, 48. Then 60. Then 72. Parang nagsiskip counting lang kayo. How about 15? 15, 30, 45, 60, 75, 90, and so on. So, may nakikita na ba kayong common multiple? So, pag sinabing LCM, least common multiple, so dapat common. Common, di ba? So, 60. Yung 60 common siya. Both. So, ang LCM natin is 60. So, anong disadvantage niyan? Siyempre, ang disadvantage niyan is kapag masyadong marami yung number or masyadong malayo. Lalo na pagtatluhan, yung kukuhaan mo ng LCM,
sobrang hirap ng listing method. Kasi ang dami mong ililista, ilan yung time, sabi nga nung yung isa ninyong kasama dito, 1 minute lang yung kailangan nyo. Which is why, napaka-inefficient ng listing method sa LCM. Lalo na sa LCM. Sa GCF nga, hassle na siya. Sa LCM, hassle din siya, syempre. Which is why, kailangan natin ng dalawa pang methods. Yung second method, kagaya lang din nung kanina, prime factorization. So, sa prime factorization, ano tayo? Same lang din. So, example, find the LCM of 9 and hindi, medyo lakihan natin. 18 and 20. Hindi. Teka. Ano maganda? 21. So, find the LCM of 18 and 21. So, ngayon, pa-factor natin si 18 and 21. Ang 18 ay 2 times 9. And ang 9 is 3 times 3. Ang 21 naman is 3 times 7. So, anong 18? 2 times 3 squared. How about 21? 3 times 7. So, dito na yung pinagkaiba ng GCF at LCM. Sa GCF kanina, ano yung kinukuha natin? Yung lowest exponent, di ba? Lowest exponent. Sa LCM, kabaliktaran. Yung highest yung kukunin natin. So, meaning yan, hindi tayo mag-e-X. Tingnan niyo yung kanina. Kanina, di ba, nag-e-X tayo? Inaalis natin yung mga hindi common. Sa LCM, baliktad. Okay, so, yun. Sa LCM, baliktad naman. Isasama natin, di ba? Kanina sa GCF, hindi natin sinasama yung mga walang kaparehas. Ngayon, ililista natin yung may magkaparehas. Yung hindi magkaparehas. So, meron ditong 2 at 7. So, isusulat natin yung higher exponent, which is 1. Yan. Dito naman, higher exponent naman. So, kung kanina lower exponent yung tinitingnan natin sa GCF, dito naman lower exponent. So, dito, 3 squared and 3, higher exponent is 2. Compare dito, 1 lang. So, 2 yung higher exponent. So, you have 3 squared. 2 times 3 squared times 7. So, yan ay 2 times, anong 3 squared ay 9. Then, times 7. 2 times 9, 18. Times 7. And 18 times 7 is 126. So, ang LCM natin is 126. Yan.
So, example naman tayo kapag tatlo. So, nagigets mo ba yung prime factorization sa LCM? Okay. Next example muna, bago tayo mag-example ng tatluhan. Find the LCM of 120 and 150. So, pag ganito, pa-factor out muna, factor natin, 10, 12, 150 naman ay 10 times 15. And then yung 10, 2 times 5. Ito naman, 3 times 4. So, 2 times 2. Ito naman, 2 times 5. Tapos ito, 3 times 5. So, ang 120 is 2 cubed, tatlong 2, isang 3, at isang 5. Ang 150, 2 times 3 times 5 squared. Ngayon, titingnan natin yung lower exponent. Higher exponent, sorry. LCM tayo. Ang higher exponent dito is 3. So, 2 cube tayo. And dito, same lang naman sila ng exponent. So, 3. And then dito, higher exponent is 2. So, 5 squared. And ang LCM nila, pag pinag-multiply natin yan, 8 times 3 times 25. 24 times 25. And then 600. So, binilisan ko lang yung computation para mabilis tayo. Now, dun tayo sa last method. Ay, wait. Hindi pa pala last method. Yung tatluhan pa pala. Find the LCM of 9, 15, and 20. So, find the LCM of 9, 15, and 20. Ngayon, we have 9 is 3 times 3. 15 is 3 times 5. 20 is 4 times 5. Or 2 times 2 times 5. So, 9 ay 3 times 3, so 3 squared. 15 ay 3 times 5. And 20 is 2 squared times 5. Compare. Compare tayo. 2 squared times higher exponent, 3 squared. And dito, same lang naman na 5. So, yun yung highest exponent sa kada factor. And we get na ito ay equal sa 4 times 9 times 5, 36 times 5, and 180.
So, last method na tayo. Number 3, decomposition. Okay. Paano to gagana sa case ng LCM? Ito pa lang disadvantage ng decomposition method natin. Hindi gumagana ang decomposition method sa LCM pag more than 2. Okay, so lagyan natin ng note. Do not use if there are greater at least 3 given numbers. So yun yung hindi pwedeng gamit. Yun lang yung disadvantage ng decomposition sa LCM. Pangdalawahan lang siya. So gamitin na natin yung example from kanina. 18 and 21. 18, 21. So may ba sila? Common factor ba sila? May common factor ba sila? Ang common factor nila is 3. So divide natin both. 18 divide 3 is 6. And 21 divide 3 is 7. Now, meron pa ba diyang Meron pa bang common factor? Wala na, di ba? So, ganito ang gagawin natin sa decomposition. Kung kanina sa GCF yung left lang, dito both left and baba yung mumultiply natin. So, we have 3 times 6 times 7, which is 18 times 7. Check natin kung consistent yung sagot. 126. 126 ba? Same tayo ng sagot. 126. Last natin, yung kanina na lang din. Or ibahin ko. LCM of LCM of 24 and 56. Okay, so 24 and 56. Sulat natin dito. Saan siya divisible? By 2. So divide 12 and 28. Divisible pa rin sila by 2. So 2, 6, and 14. 12 divide 2 is 6. 28 divide 2 is 14. 14 divide 6. 6 divide 2 is 3. 14 divide 2 is 7. And pag LCM, kasama na to. So, we have 2 cubed times 3 times 7, which is 8 times 3 times 7, 24 times 7, 168 na naman yung sagot. Ay, di pala. 168 yung sagot. 126 pala yung sagot sa isa. So, 168 is the correct answer. Is everything clear? Sa LCM? Sir, pwede pong pakiulit po. Nang alin po? Yung explanation kasi kapapasok ko lang po.
Sure. So, pag decomposition method, same lang din dun sa ano. Kailangan mo maghanap ng common factor nung dalawang given. So, anong common factor ng 24 and 56? 2. So, divide natin siya. 24 divide 2, 12. 56 divide 2, 28. And, yon. Next step, hanap ulit tayo ng common factor ng 12 at saka 28 naman. 2 uli. 12 divide 2, 6. 28 divide 2, 14. So, okay na tayo dun sa next step. So hanap uli ng common factor sa 6 and 14, which is 2. Sulat uli yung 2 dito. Sulat naman yung 2 dito. 6 divide 2 ay 3. And then 14 divide 2 ay 7. Pag LCM ang gusto nating kunin, lahat ng nasa left and nasa pinakababa, imumultiply natin. And yun yung sagot. 2 cube, 2 times, tatlong 2, times 3, times 7. So, 8 times 3 times 7, 24 times 7, 116. So, yun ang sa LCM natin. Clear po ba sa lahat yon? Thank you, sir. Okay. Ngayon, dako tayo sa ano. So, sa LCM, ano namang method para sa inyo? So, ganun ulit, sa chat box ulit. Anong method sa inyo ang pinakamadali para sa LCM? So, is it the listing method? Meron ba sa inyong martir dyan? Prime factorization or decomposition method? So, alin doon? Prime factorization, decomposition pa rin. Okay, parang yung iba, parang hati na yung ano nila, parang hati na yung mga sagot nila. So, para sa may mga nagde-decomposition, may nagpa-prime factorization. Okay. So, we're going to end this session with one important property ng GCF and LCM, tapos dalawang word problems lang. Isa sa GCF, isa sa LCM. So, okay. Word problems muna tayo. Kasi anong word ko? Wait lang po. Word problem 1. 2 baskets containing a different variety of mango are to be grouped into an equal number of pieces. The first basket has 56 mangoes, and the second basket has 84, hindi, wag 84. 91 mangoes. What is the largest number of mangoes that should contain should be
in a package such that both baskets are equally divided. So here is word problem 1. Two baskets containing a different variety of mango are to be grouped into an equal number of pieces in a package. The first basket has 56 mangoes and the second basket has 91 mangoes. What is the largest number of mangoes that should be in a package such that both baskets are equally divided? So, paano yan? Ang goal natin is ilan daw yung largest number of mangoes kada package such that madidivide niyo yung first basket and second basket equally. Anong concept yung gumagamit ng ganyan? Yung kailangan madidivide ng isang certain number yung dalawang numbers. Anyone? Anong concept kaya yon? Kailangan makahanap tayo ng number na nagdi-divide dun sa dalawang given natin. So, ang given natin dito is 56. Given 56 on basket 1. And 91 on basket 2. Basket 2. So, ang largest number of mangoes in a package. Tapos, equal number of pieces in a package. So, equal number of pieces daw. Pag equal number of pieces, ang groupings natin, hindi ba kailangan maging divisor siya or factor? 9. Tama na. Equal number of pieces in a package. Ibig sabihin nito, naghahanap siya ng factor. And largest number, greatest. And both baskets are equally divided, common. Tapos, So largest number, then equal number of pieces, yun yung mga keywords natin, equal number of pieces, factor siya, and dahil both are equally divided, common factor siya. So anong hinahanap natin? Greatest common factor. greatest. So yun yung hinahanap natin. Greatest common factor. 56. So discarte na natin yan. Pero makikita natin na ang 56 is 2 cubed times 7. 91 is 7 times 13. And alisto, ang ginamit ko is yung prime factorization approach. So ang GCF natin is 7. 7. So that's the answer for word problem 1. Gets po ba? Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Gets ko po. Okay. So, yun na, yung paghanap ng keyword. So, yun nga, equally divided, tapos largest number. So, doon natin malalaman sa mga keywords, yung nag-GCF yung hinahanap niya. Sir, Now, question po. I question Yes? po. I question po. Pwede po magtanong, yung verbal po sa analytical, meron po tayong Google din. Merong ano? Analytical sa verbal po, meron po tayong mag-Google Meet din tayo po. Meron po, pero which is naka-indicate naman po tayo dun sa schedule po natin. Okay po, Dun sir. sa na sinend nung host. So, yun. Sir. Thanks po. Oh, Thank you po. Naka-indicate naman kung kailan yung mga ganong klaseng sessions. So for today, math po muna tayo or numerical. Now, word problem 2.
Mm. Three traffic lights are blinking at certain intervals. One traffic light blinks every 6 seconds. The first traffic light blinks every 6 seconds. The second traffic light blinks at every 9 seconds. And the third traffic light like blinks every 20 seconds. If if all three traffic lights, so question 1, how long will it take for all three traffic lights to blink again at the same time if at the same time if all three traffic lights blink at exactly 9 a.m. How long will it take for them to blink again? When? Okay, so meron dalawang problems dito. Mm. So meron dalawang sub-problems dito na sasagutan natin. Three traffic lights are blinking at certain intervals. The first traffic light blinks every 6 seconds, the second blinks every 9, and the third blinks every 20. How long will it take for all three traffic lights to blink again together at the same time if they can blink at the same time? So, alam natin na nagbi-blink na siya at the same time. Number 2, if all three traffic lights blink at exactly 9 a.m., what time will it take for them to blink together again? Okay. Number 1 muna. Alam natin na nagbi-blink at the same time na sila. So, kailan uli sila magbi-blink? So, remember, every 6 seconds nagbi-blink. So, kailan nagbi-blink yung first traffic light? Kapag 6, 12, 18, 24. Then, yung 9. 9, 12, 18, 9, sorry. 9, 18, 27, 36, and so on. How about yung 20? 20, 40, 60, 80. And so on. Ngayon, sa tingin ninyo, ano yung hinahanap natin? Anyone? Hinanap natin kung gaano katagal para mag-blink sila uli. Kasi di ba magkakaibang times sila nagbi-blink? Pero, sabi daw, possible na they can blink at the same time. So, kailan yung same time na yon? After ilang seconds. So, kailan sila magbi-blink uli? Dapat, magbi-blink yung una, magbi-blink yung second, at magbi-blink yung tatlo. So, dapat, nandito sila sa lahat ng times kung saan pwede sila mag-blink. So, ang hinahanap natin is LCM. LCM yung hinahanap natin dito. And, LCM ng 6, 9, and 20. So, prime factorization lang po tayo. 2 and 3, 3 and 3, 4 and 5. So, 2 times 2 times 5. So, 6, 9, 20. 6 is 2 times 3. 9
3 squared. 20 is 2 squared times 5. And check the highest multiple for each. So you have 2 squared times 3 squared times 5 equals 180 seconds. Ngayon, syempre, ganyan yung normal na pagkuha ng LCM. Pero tandaan, naka-word problem tayo. Naka-word problem tayo. Possible na hindi itong number 1 yung lumabas. So, bihira ito lumabas sa mga actual na exam, pag word problem. Hindi ito yung usually tanong nila. Ang usual na tinatanong nila is itong tanong na to. If all 3 traffic lights blink at exactly 9 a.m., what time will it take for them to blink together again? So may time tayo. So pag 9 a.m. daw, nag-blink lahat. So pag 9 a.m. daw, nag-blink lahat, kailan sila mag-blink uli? And nagamit na nga natin yung fact na LCM yung kukunin natin. And meron tayong 180 seconds. Kaso, ang 9 a.m. ay in minutes. Minutes to. So, kailangan natin i-convert si 180 seconds into minutes. So, ang 1 minute is merong 60 seconds. Maka-cancel to. 180 divide 60 is 3 minutes. So, 9 o'clock a.m. plus 3 minutes. 0 hours and 3 minutes. So, 9:03 a.m. And that is the answer sa second problem. Maliwanag ba sa lahat? Clear po ba to? Okay, so, any other questions? May mga tanong po ba tayo? Questions, everyone? Like po natin kung nagets po. Like reacts po tayo kung yes, Arnil din, Sir Arnil din. Ano pong Sir, tanong pwede- natin? Pwede po, mapupus po ba ito sa GC ito kung session natin ngayon? Para po mabalikan ko po bukas. Hello, admin. Mapopost daw po ba ito? I don't think comprehensible po tayo. Sorry po sir, ano po? Hindi po, si ano po, yung host po. Hindi Sir. po may, hindi ko po, ano yung sabi niyo po ulit? Narinig mo ba yung sinabi niya? Hindi po sir eh. O, Ayaw yun nga, ko sabi ko. Sir, salamat po. So yun, sabi daw, we'll post the session before morning po. Last problem na naman po. So, ano na lang. Siguro po, ano na po natin. Pero don't worry po, popost naman po natin to regardless kung mag-exit po tayo hindi. Okay. May property ang GCF and LCM. Actually, kung meron kang given na two numbers, GCF times LCM is equal to the product of the two numbers. Okay. So, ang given dito is dalawang numbers of two numbers. Okay. So, ito yung last na problem natin bago tayo umalis. The greatest common factor of two numbers is 12, while its least common multiple is
144. Find the product of the two numbers. So, emphasize ko lang uli, this only works pag two numbers. This only works if two numbers. So, gaya nitong word problem na to, the greatest common factor of two numbers is 12, while its least common multiple is 144. Find the product of the two numbers. So, syempre parang ano pa sa atin yon, parang medyo ano siya, sa una, parang medyo mahirap kasi kailangan nating alamin yung dalawang numbers. Pero actually, hindi. Hindi dapat natin gawin yon. Enough na alam natin yung GCF at LCM nila para malaman yung product. So, ang gagawin lang natin is simply 144 times 12. And anong 144 times 12? So, 8, 8, 2, positive 4, 4, 1, 1728. Carry 1 po dito. 8 times 8 plus 4 ay 12. Carry 1. 1 plus 2 plus 4, 7. And then 1 yan. 1728. Gets po ba natin? Everyone? Yes po. Okay. Any questions? Any questions po? So, ito bang itong property na to, alam niyo na ba to? Prior to this session? Hindi, Or sir. not yet? Hindi pa po, sir. Hindi, sir. So, yun yung shortcut natin kapag pag ang given ay GCF at LCM tapos pinapahanap yung product, multiply lang silang dalawa. Hindi na natin kailangan hanapin yung GCF and LCM. So, ayun. I think that wraps up our session. Ang dami pala nito, 24 pages. So, ibahin ko lang to. Sample. Find the GCF of 12 and 18. Largest whole number that can equally divide two or more given numbers. So, Hello, sir. yun po. Since 9:42 na po and baka may iba pong commitments ng iba dito, I think I shall adjourn my part on this session. So I hope you learned something sa akin. And as for the fractions, I think I'll do my best to give you a handout kung paano mag-perform ng operations on fractions. So, okay po ba tayo doon? Everyone? Are we good with that? So, Salamat. 1, 2, 3, 4. So, para sa participants natin, ano yung best learning ninyo muna for this session? So, may mga may best or new learnings ba kayo for this session? Everyone? Doon po sa factorization po sa Sa factorization. Yung iba, kahit sa chat, kung nahihiya kayo. Sa LCM po. Sa LCM. Okay, so yun. I think, na po tayo? Group picture na po tayo. Though hindi pa magko-on cam, sorry. Ayan, so good evening everyone. Let's take the picture.
1, 2, 3. Okay, let me take another one. Okay. Ready? 1, 2, 3. Okay. And thank you, everyone. So